Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa isa pong pagkakataon ulit na makapag-preach, makapag-speak dito sa harap nyo. At thank you din po kay Pastor sa pag-allow ulit sa akin sa pag-share dito. Nag-committed po ako na mas dalasan kung pwede ang pag-preach dahil yun nga po ang tinuturo sa atin sa Sunday School pati sa worship service ay kung ano yung gifts na binigay ng Lord or kahit hindi ka naman gano'ng kagaling doon, pero kung may ability na binigay ang Lord, dapat na i-cultivate natin at mag-cultivate na ang mga lahat ng skills sa pagpa-practice. Amen. So, dapat na mas ulit-ulitin, whether sa pagsasalita or sa pagkanta or sa kung ano pang gift na gusto natin i-alay sa Lord. So, ngayong umaga po ang ating passage ay sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Buksan po natin ang ating Bible sa passage nito. Tayo po tayo at basahin ko po ito before we go. Matthew chapter 28 verses 18 to 20 sa ESV. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Let's pray. Lord, salamat po sa umaga na ito na binigay po sa amin na pag-aral po ng iyong salita. Lord, before we listen to your word, patawarin mo kami sa natin mga pagkakasala na gawa ng aming isip, Lord, kami ang aming mga intentions, Lord, at mga motivations sa aming loob, Lord, na hindi na glorify sa iyo, Lord. Forgive us for all these things. Nawa po ay sa umagang ito ay ma-exhort kami ng inyong salita, maturuan kami sa mga bagay na hindi namin fully nagagawa para sa inyong glory, Lord, and we pray that we will be humble as we listen to this word at na makaalis kami dito, Lord, na merong bagong commitment, Lord, sa kung ano bang ituturo niyo sa amin ngayong umaga. Salamat po and I pray all of this in Jesus' name. Amen. Tayo po makapulo. So, ang topic ko ngayong umaga ay hindi evangelism. Hindi po tungkol sa evangelism or hindi lang tungkol sa evangelism ang passage na ito. Familiar tayo lahat sa passage na ito, ending ng Matthew. Ito yung The Great Commission. Very familiar, very familiar na verses sa atin. Maraming mga church, maraming mga ministry, maraming mga Christian groups. Ito yung guiding verse, ito yung slogan. So alam naman natin yung context nito, pero introduce ko lang para may background tayo para fresh sa atin. So in terms of kung kailan, ano yung time kung kailan ito nangyari, so alam natin na ang Lord Jesus ang nagsabi nito. Ito yung send-off message niya sa mga disciples. After niya mag-resurrect, bago siya bumalik sa langit. So, nandito ito dun sa 40 days na binanggit sa Acts chapter 1 verse 3 na sinabi na before na after mabuhay muli ng Lord Jesus bago siya umakyat sa langit, siya ay nag-spend ng time kasama ng mga disciples niya. Tinuturuan sila, pinapakita sa kanila yung mga prophecies sa Old Testament tungkol sa yun, mga nangyari nung nakalipas ng mga araw o linggo, at hinahanda sila sa bagong mission nila since siya ay aakyat na physically sa langit at sila na lang yung magpapatuloy yung mission ni Jesus dito sa mundo. So ito yung final message na nagko-conclude dun sa lahat ng kung ano man yung mga tinuro ng Lord Jesus dun sa mga disciples na later ay magiging mga apostles. So, ito kumbaga yung guiding principles ng mga disciples since wala na physically ang Lord nila sa kalagitnaan nila. Imagine natin, 3 years yun na si Jesus ay spoon feed sila sa kung anong gagawin nila araw-araw at kung anong ituturo nila, anong mission nila, saan sila pupunta sa kada araw na gumagalaw sila. Ngayon, mawawala na siya
At ang gagawin nila. So, yun yung context. At mag-discuss pa tayo ulit dun sa unang who. Sino yung binibigyan ng command. So, i-divide natin yung message ngayon after the context sa who, dalawang grupo ng tao pag-usapan natin. Where, when, what and how. So, ano yung command at paano gagawin yung command. At sa huli ay why. Why natin, bakit natin gagawin yung command or yung Great Commission. So, balik ulit tayo doon sa una, yung who, kadugtong ng context. So, yung mga disciples, ilagay natin yung sarili natin sa posisyon nila. Maliban dun sa mga nabanggit ko na they're on their own, sila ay hindi na nila kasama ang master nila. Sila na yung mag-iisip para sa sarili nila. Gagalaw ng sila lang. Siyempre later kasama yung Holy Spirit. Pero ano na yung gagawin nilang continuation ng mission nila? Speaking of the mission, bakit ba importante? Bakit kailangan ng Lord sabihin sa kanila explicitly itong mga bagay na to? Kasi sa atin, common sense na to bilang Christian go make disciples of all nations. Pero may time na yung mga disciples, di pa nila naririnig to. Di pa binigkas ito ng Panginoong Jesus sa kanila. So, ang mission nila for 3 years, umiikot sa area ng modern-day Israel, Palestine, sa Judea, Samaria. Yun ang ginagalaw nila, kahit nga Samaria, hindi nila masyadong pinupuntahan. Yun lang talaga sila sa lugar nila. Ikot-ikot sa mga towns, ang pinapreach ng Lord Jesus at nila ay the kingdom of God is at hand, nagpapakain sila, nagagamot sila, may mga miracles na nagaganap. Tapos ang Lord Jesus din ay may mga binanggit na the harvest is plenty, but the workers are few. May mga pinrofesay ang Lord Jesus na lalago ang kanyang kingdom. The kingdom of God is here, is at hand. Maraming prophecy ang Lord throughout the Gospels. Pati yung mismong unang commission niya nila Peter, Andrew, James at John, yung follow me and you will be fishers of men. So, yun yung sinasabi sa kanila. Pero paano mangyayari yun? Sinabi sa kanila, tapos biglang namatay ang Lord Jesus. Paano na yan? Akala mo ba pararamihin natin ang kingdom, ang part ng kingdom of God? Ayun, nabuhay ng Lord Jesus, yes. Okay, tuloy na natin yung mission. Problem number 2, haakit na siya ng langit. Sino mag-carry out ng mission? Sinabi ng Lord Jesus, kayo ang mag-carry out ng mission ko. So sa atin, yun nga, nangyari na sa lahat first. Sa atin halata na siguro, yung mga disciples. Pero sa kanila, hindi yun ganun kadali. Imagine din natin, balikan natin na sila ay fishermen, apat siguro sa kanila. May tax collectors, si Matthew yun, merong mga political rebels. Sila, Simon Isabel, tama. Basta meron sa kanila mga iba-iba ang background nila at wala sa kanila ang necessarily educated na parang rabbi. May isa. Basta, hindi sila fit para sa mission na to. At hindi lang yun. Kahit masabihin natin meron sa kanila educated, marunong magbasa, very knowledgeable sa Old Testament. Yung scope or yung kalawakan na sinasabi ng Lord Jesus ay global So, paano nila magagawa yun? Wala pang internet nun, wala pang communications nun. Paano nila i-carry out yung mission nila? So, yan yung context kung na sino yung nakikinig nung una itong binanggit ng Lord Jesus. Yung mga disciples. Makikita naman natin na na-carry out nila dahil nasa Holy Spirit later on. Pangalawang part nito
kung sino yung binibigyan ng command, fast forward tayo, church, the Church of God. Hindi lang ito utos na suggestion. Sabi ng Lord, pwede niyong gawin kung may time kayo, make disciple, and then. Command to. Utos ito ng Lord sa atin. Hindi lang, wala na, dinasay lang ibigay sa atin ito. Pero dahil ito yung pinili niyang paraan kung paano palawakin ang kanyang people or paano mag-grow ang church, literally sa numbers. Kung paano dumami ang mga Christians, kung paano makakilala ang mga unsaved sa Kanya. Ito yung pinili niyang paraan. Maliban doon, ito din yung fulfillment ng mga prophecy na una yung tungkol sa Lord Jesus mismo, pangalawa tungkol sa people of God sa future. From the Old Testament, makikita naman natin na ever since merong pinoforetell ang mga prophets, may pinapredict sila mula sa Lord na magkakaroon ng time na ang people ng Panginoon ay manggagaling sa iba't ibang parte ng mundo, hindi lamang sa Israel. Marami yan na merong magaganap na harvest. Pati yung word sa harvest ay or yung idea of a harvest ay nanggaling din kasi sa Old Testament. Sa Amos chapter 9 ito, hindi na natin bubuklatin, pero dito ay yung start or isa sa mga prophecy tungkol sa people of God in the future. Si Abraham mismo nasabihan na he will be the father of a multitude of nations. Through him, all the nations of the earth will be blessed. Ang anak niya si Isaac nasabihan na he would become a company of peoples. Si Jacob, si Israel, ay sinabihan na the company of nations shall come from you. At yun nga, ang Lord Jesus, nilagay niya mismo ang sarili niya dun sa gitna ng mission na to ng Father, yung agricultural mission. Kasi yun nga, ginagamit yung mga words na harvest, the fields, at yun nga, as we mentioned a while ago, na yung harvester, yung primary na si Jesus mismo ay una namatay, pangalawa ay aakit na ng langit. So meron dapat susunod sa kanya after him para i-carry out yung mission na to. Kasi malamang words to ng Panginoon na Father, so dapat alam natin matutupad ito. At since yung mga unang nasabihan, yung mga disciples ay nauna na sa atin, so sino na yun natitira dito sa lupa ngayon, sa panahon natin? Tayo, the church. So tayo din ang kausap dito ng Lord. Ngayon, ano yung sino yung mga target ng command na to pag in-apply na natin? So, sino yung paggagawa natin nitong command ng Lord? Ito. Simple lang. Walang mahabang text nito. All nations. We are commanded to make disciples of all nations. So, yung mga tao na hindi pa disciples at sila ay nasa lahat ng bansa, lahat ng grupo ng mga tao, lahat ng nationality, lahat ng ethnicity, kung saan man sila nakatira, sila ay part ng mission field ng church. Importante ito. Sa atin, hindi na ganun significant sa utak natin. Pero balik ulit tayo sa context na kausap ng Lord Jesus dito. Hindi naman sinabi yung 11 disciples lang, pero masasabi siguro natin karamihan or lahat sa kanila ay Hudyo. At ito yung time na magka-transition pa lamang ang kumbaga center ng story ng salvation ng Panginoon mula sa ethnic people of Israel, the literal Israelites, mapunta sa into all the world. Yun ang nangyari later on sa Pentecost na nasimulan dito.
Nasimulan naman siya nung mission ng Lord here dito sa mundo. Di ba, pumunta siya sa Samaria, may mga Gentiles siyang sinerve or ginawa ng miracles. Pero kumbaga, yung ginagalawan ng mga tao niya, ng mga disciples, ay yun pa rin lugar nila. May mga ibang nasisharean na Gentiles, pero yun pa lang din yung circle nila. Ngayon, dito explicitly sinabi ng Panginoong Jesus, ang gagalawan nyo, ang area of mission nyo, hindi lamang dyan, into all the world. Go to make disciples of all nations. Yung kung paano, mamaya na yun, pero ina-establish ng Lord na lahat, walang judgment kung ano mang kulay ng balat mo, kung saan ka man galing. So, sa mga disciples, malinaw na hindi lang sa mga Jews kayo mag-share, pati sa Gentiles, Greeks, Romans, kung sino mang nasa paligid nila. At sa atin, ganun din, walang pinipili ito kung anong religious background, kung saan probinsya galing, kung saan school nag-aral, kung saan natin mamimit yung tao. Wala. All nations. Walang exclusivity ang Lord dito. Bakit? Kasi ang gospel ay para sa lahat ng tao. So, ba't tayo magkakalimitation kung kanino natin i-apply yung command na to? So, yun. Who sa lahat ng tao na hindi pa disciples. Bakit? Kasi make disciples, therefore, dapat hindi pa sila disciples. Pangalawa, saan? Of all nations sa buong mundo. Kailan? When? Walang deadline na binigay ang Lord. Hindi yung make disciples of all nations hanggang pag 20 years ka ng Christian. Hindi. Ano to? Once maging Christian ka, command ko sa atin ng Lord. So, ang ending lang siguro nito ay pag bumalik na siya. Doon na titigil yung pag-evangelize natin kasi doon na tapos yung age na ito. So, trabaho natin to para sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala sa Lord, sa lahat ng background, sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, hanggang bumalik siya. Mag-zoom out muna tayo dito kasi baka na-intimidate tayo. Tagal dito lang ako sa Quezon City para ko gagawin ito sa tandaan natin, nakausap na ng Lord dito ay home church. So, tinitingnan muna natin yung malaki ng principles at mamaya, sa dulo, makikita natin paano natin ma-i-apply ito sa ating buhay. Although, medyo nabanggit naman na natin. Pero ano ba talaga yung command? So, na-establish natin sino yung kausap ng Lord, sino yung target natin, saan natin gagawin, kailan natin gagawin, ano yung gagawin natin, at paano natin gagawin yun. Ang Great Commission po ay hindi tungkol sa evangelism lamang. So, hindi ito command na lahat tayo mag-preach tayo sa street, balik tayo sa church, tuloy na ang buhay. Part yun, mamaya makikita natin na sa maraming tao na nasa-save, malaking part yun, yung start na yun, pag-evangelize. At hindi dito sinasabi na hindi importante ang evangelism. Ang point lang dito, dahil sa pag-emphasize ko na to, yung verse na to, yung conversation na to, yung usapan ng Panginoon na to, hindi lamang natatapos sa evangelism. So basically, isa pang paraan kung paano natin makikita yun. Kahit mag-evangelize tayo, tapos tumigil na tayo doon, hindi natin pwedeng sabihin na natapos na natin yung pag-obey natin sa Great Commission. Bakit? Kasi ang command dito ng Panginoon ay make disciples. Makikita natin mamaya ulit ano yung ibig sabihin ng making disciples. Pero yun yung command. Hindi ito, pumayo kayo, mag-share kayo, umuwi kayo, tapos. Hindi yun. So yung central command dito, yung pinaka utos ng Lord ay make disciples. So ano yung ibang words na nandito, no? Kasi kahit ako, pag binabasa, bago ko ito masyadong maaral or malaman, sa akin dati listahan to.
may checklist ang Lord. Una, go. Pangalawa, make disciples. Pangatlo, baptize. Pang-apat, teach. Pero hindi siya ganung listahan na checklist na lahat sila 1, 2, 3, 4. Hindi po ako Bible scholar, pero ito, analysis ng mga ibang scholars na una, yung go ay hindi siya utos na katulad ng make disciples. Kumbaga yung ulit, ang central command yung make disciples. So dahil yun yung central, yung mga iba ay supporting. So make disciples, kasi iba ay description o steps kung paano gawin. Yung go daw dito ay parang set up siya. Or kung titingnan natin ano yung talaga sinasabi ng Lord dun sa go. As you go, wherever you go, make disciples. So kumbaga, alam ng Lord na yung mga disciples, so mag-go kayo, you will go, pag umalis ka o pag umakit ka sa langit, you will go about your normal life, kayo ay pupunta sa kung anong lugar, mag-go talaga kayo. So, kung saan man kayo mag-go, or kung kailan man kayo mag-go, yung literal na humayo, or lumakad sa ibang lugar, pumunta sa ibang lugar, ano yung gagawin nyo? So, hindi yun sa atin. Hindi yun, okay, pumunta na ako sa ibang lugar, next time ko na gagawin yung make disciples. Hindi siya nasa-separate doon. So, yun yung go. Supporting din siya dun sa make disciples. Si make disciples, ito yung central command, primary instruction, pangunahing inutos ng Lord sa mga disciples niya at sa atin. Ito ay isang utos na hindi lamang pag-share ng gospel, hindi lamang pag-evangelize. Kung hindi, pag-lead sa mga taong pag-lead sa mga tao na lumapit, na makalapit at makalakad ng malapit kasama ng Lord Jesus. Kasi ano ba yung mga disciples? Tingnan natin, ano yung mga disciples ng Lord? Ano yung ginawa nila na nandito sila sa lupa? Di ba naglakad sila araw-araw? Literally, naglakad sila araw-araw. Nakikinig sa Master, sa Lord Jesus. Iniintindi ano yung mga utos niya. Iniintindi kung paano dapat sila mamuhay. Baka yung iba sa mga disciples noon, mainitin ang ulo, iba ang focus sa buhay. Siyempre, iba ang mga background nila. Inaaral or tinatandaan nila, tinuturuan sila ng Lord ano yung dapat na focus nila bilang mga tao niya. Dapat yung kingdom of God. Yung mga ganung bagay. So yun yung process ng Lord. Kaya yung mga disciples ay natawag na disciples. Di ba namumuhay sila together? Magkakasama. Kumakain sila together. Nabubuhay sila. Yung mga disciples, ina-absorb yung sinasabi ng Lord Jesus at ina-apply yun sa kanilang buhay. Hindi sila, okay, I believe in you, Lord. Now, ako na bahala sa buhay ko. Hindi. Pati yung paglakad ay kasama doon sa pagiging disciples. Ano din tayo ngayon? Medyo magtanggal tayo ng, ano ba tawag ko? May mga nadadagdag kasi siguro, ibig sabihin sa utak natin pag nabanggit yung disciples. May mga ibang Christian groups, mga brethren din natin na may mga discipleship groups, small groups, diba? Siyempre, iba-iba tayo ng structure sa church. At meron mga ibang discipleship movements na medyo focused sa numbers, pagparami. Hindi naman natutupad yung talagang pag-make disciples na command. Pero tanggalin muna natin yun. Ang focus natin, kung ano yung talaga ibig sabihin sa Bible ng magiging disciple. So, huwag tayo maglagay ng judgment based sa pinapractice ng mga ibang Christian groups or Christian groups o sa discipleship nila. Pero yun muna, mismo,
pagiging disciples according to Christ. Ano yung in-apply niya nung nandito siya. So yun yung ibig sabihin ng pagiging disciple. Ngayon, paano siya gagawin? Dito muna tayo sa mismong passage natin. Dalawa yung binanggit ng Lord. So yun muna yung titingnan natin. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Pangalawa, teaching them to observe all that I have commanded you. Yung una sa baptizing, relevant actually kasi napapag-usapan din natin sa Sunday School, yung topic of baptism. Ang makikita natin dito sa Great Commission, dahil nilagay ng Panginoong Jesus mismo sa part ng utos niya sa pag-make ng disciples yung baptism, ibig sabihin importante siya. Obviously. Ibig sabihin importante ang baptism. Ulit, supportive lang siya. Yun yung step 1 or isang important na step sa pag-make disciples. Pero importante pa rin siya. Gaya na pag-usapan natin sa Sunday School or at sa iba pang previous education natin sa baptism, ang baptism ay outward act of obedience sa Ama. Dun sa punto kapag nag-decide na ang isang previous na unbeliever na tanggapin ang Lord bilang Lord and Savior at maging part ng church, the Church of God. Outward act ito ng faith, ng repentance at ng bagong faith. Makikita natin, gratis agad ng mga disciples ko, kunyari sa Acts 2:38-41, ang sinabi ni Peter sa mga nakikinig sa kanya, kung paano sila maging part ng kingdom ng Lord. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Christ, Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you, for your children, for all or for everyone from the Lord, whom the Lord our God calls to Himself. Verse 41 doon, so those who received this word were baptized, and were added that day of 3,000 souls. So, baptism is an outward act ng tao. Maliban sa importanteng ginagawa siya ng mga bagong Christian, ang baptism din sa kabilang side ay sacred na gawa ng Lord. Pag nabaptize ang isang tao, hindi lamang yung tao na yung gumagawa ng action. Ang Lord ay may ginagawa din sa puntong yun. At yun ay yung paglagay na or pag-bestow ng Holy Spirit. Hindi na, wag muna natin pag-usapan yung baptism of the Holy Spirit ng ibang doctrine yun. Pero yung mismong act na yun ay merong, ang punto dito, yung baptism ay merong sacred importance. Kaya yun natin i-emphasize pag may bagong believer na gawin. Hindi lamang para may malinis na tayong date na spiritual birthday o kung ano man sa utak natin bilang Christian. Pero hindi lang kasi dapat centric. Hindi lang tayo yung gitna ng baptism. Hindi talaga dapat tayo yung gitna ng baptism. Gaya ng ibang ginagawa natin dito bilang Christian. Ang Lord ang center doon. So yung baptism ay important sa kada bagong tao na nakakakilala sa Lord. Doon nila naaalala, doon rin pinapaalala ng Lord Jesus na meron na silang Holy Spirit na kayo na ay bagong nilalang. Kumbaga, malinaw siya na starting point kung kailan nagiging Christian. Kasi syempre sa pagtumanggap, obviously, Christian na sila. Pero yung kung kailan sila nagiging welcome sa pamilya or sa people ng Panginoon.
Kumbaga, makikita natin na malinaw sa atin ng mga Christian na pag merong nabaptize tayong kapatiran, welcome. Welcome sa inyo, sa people of God. Sa Ephesians chapter 4, verse 4, mas makikita din natin ito pa yung role ng baptism sa Church of God. Ephesians 4:4, there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So, essential siya. Essential yung pagpapabaptize, yung practice of baptism sa atin bilang community of Christians. So, kanina yung significance niya sa mga individual, yung sa mismo nababaptize, pati yung sacred na ginagawa ng Panginoon sa pangyayaring yun, at dun sa ngayon dito sa community natin bilang mga Kristiyano. Baptism welcomes the saints to the church. Baptism unites the saints in faith. Lahat tayo dito, halos siguro ay nabaptize na, lalo na yung mga matagal na sa ating Christians. At significant na punto siya sa buhay natin bilang Christian. Nung nag-start tayo maging disciples, inuuna tayong maging followers of Christ. Para tapusin itong point na to, hindi natin sinasabi na yung proseso ng baptism, yung paglubog sa tubig, yung buong process na yun, ay merong magic na nangyayari dahil sa mismong procedure na gano'n. Walang yung mismong act, yung mismong gawang yun, kung isa-separate natin dun sa work ng Lord na nangyayari pag ginawa yun, ay walang visa. Kaya meron din mga tao na nababaptize, pero yung puso nila ay, syempre hindi naman natin alam yung mga puso ng isa-isa, di ba? Pero syempre may mga nabaptize, whether mga bata or matatanda, na hindi naman totoo yung faith. So hindi dahil nilubog ka, hindi dahil doon sa prosesong yun, kaya siya nagiging effective. Pero dahil doon sa totoo yung puso ng tao at doon sa work ng Lord. Kung talagang person of God yung tao na binabaptize, doon nagiging impactful yung baptism. So hindi natin sinasabi na yung baptism ay magic formula na pag pinerform yung procedure ay ligtas na yung tao. Pero kinikilala natin na importante siya at ang Lord Jesus mismo ang nag-utos na to na dapat gagawin ito ng kada bagong believer, bagong disciple, bagong follower sa start ng kanyang walk with Jesus. So yun yung unang inutos, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, using it in the name of the one true God. Pangalawang part, teaching them to observe all that I have commanded you. Gaya ng baptism, ang teaching ay dinesignate ng Panginoong Jesus bilang isang importanteng aspeto ng paggawa ng disciples. Kung dito lang sa verses na to, step 2. Pero syempre marami ang parte. Pero importante siya. Bakit? Kasi kahit mabaptize, kahit di ba nasabi na natin na hindi lang tumitigil sa pag-evangelize. Kasi anong point na na-sharean mo, tapos iniwan mo na yung bagong nakapang. Siyempre, yun, pangalawa, ibabaptize sila, di ba? Pero binaptize mo, tapos pinabayaan mo na. Ano naman alam ng bagong tao, bagong believer, matatawag natin sa bagong convert, sa mga paraan ng Panginoon sa Christian walk. Mamaya, isang trial pa lang, lagot na. Alam naman natin ang Christian life ay
hindi hayahay. So kung hindi mo tuturuan yung bagong believer, ano mangyayari sa kaya importante na turuan ang mga bagong believer. At hindi lang mga bagong believer, lahat ng believers. Ano yung ituturo sa kanila? Yun mo lang mismo sinabi ng Lord, teaching them to observe all that I have commanded you. So sa Gospels, makikita natin, maraming sinabi ng Lord, pero kunyari, dapat na ang focus natin ay ang kingdom of God, dapat namumuhay tayo para sa Ama, dapat sinusunod natin siya, dapat, sa John 14, dapat ang peace natin ay nasa Kanya, hindi tayo napapahala. So yung mga ganong binanggit ng Lord sa mga disciples, ay ituturo sa mga believers, sa mga disciples. Tuturuan din sila, so ito na mas systematic na to, tuturuan din sila tungkol sa doctrine. Ulit, gaya ng napapag-aralan natin sa Sunday School, sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, sinabi ni Paul, "And what you have heard from me," si Paul, "in the presence of many witnesses, and trust the faithful men who will be able to teach others also." Turuan mo para sila ay makakapagturo sa iba. 2 Timothy 3:16, alam natin yan, ang Scripture itself ay for teaching, for the truth, for correction, for training in righteousness, that the men of God may be complete, equipped for every good work. Matututunan natin, matuturuan tayo paano mamuhay bilang Kristiyano, paano mamuhay na makapag-glorify sa Lord. Tuturuan din tayo ng yung mga detalye kung paano gawin yun sa Titus 3. Sabi naman kay Titus, remind them, the Christians, to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be gentle, avoid quarreling, pati yung mga, hindi lamang yung mga religious ritual or yung mga parte ng church life na dapat nag-preach kayo, dapat nag-worship kayo. Hindi, pati yung asal ng kada tao, pag nasa mundong secular na siya, ay tinuturo. Kasi yun nga, karamihan naman ang oras natin nasa labas, di ba? Tuturuan din yung mga Christians or yung mga disciples. Pag disciples kasi yung mga, hindi lang yung mga 12 disciples, tayo, yung mga bagong disciples sa panahon na to, tuturuan din sila tungkol sa Christian walk at sa realidad ng Christian walk para alam ng mga tao, ng mga Christians na mas bago sa atin yung expectations na hindi ito hayahay, hindi ito prosperity, hindi ito madaling lakad. Kasi totoo naman, mahirap ang pagiging Christian. Pero, merong mas higit pa sa buhay na to, kaya tayo naghihirap sa race na to. Dahil ang glory ng Panginoon at ang life eternal ang ating focus. Tuturuan ng doctrine, so doctrine yung knowledge, head knowledge. Importante ang head knowledge para alam natin kung ano yung pinapaniwalaan natin bilang Christian. Sa head knowledge na yun, tumatayo at ang Holy Spirit, doon tumatayo ang proper na asal, yung nasa Titus at sa iba pang part ng Bible. Pagiging mabuting Christian sa everyday life natin. Tuturuan din sa realidad ng Christian life at sa responsibility ng kada Christian. At isa dun sa mga responsibility na yun ay yung Great Commission mismo. Diba? Ang command na to ay para sa lahat ng Christian. Matanda or bago. Kaya importante, medyo iikot kaya importante yung proseso ng pag-make disciples na hindi lang siya share ng gospel DN. Importante na tuturuan mo, ipa-follow up mo yung mga taong yun kasi sila mismo ay inutusan din ng Panginoon na at some point, darating ang panahon na sila rin ay mag-lead
sila rin ay mag-make disciples. At makikita natin yun sa sarili nating buhay. Merong time na hindi pa tayo Christian, na save tayo, baka may nag-share sa ating pastor, nakabasa tayo ng tracts, or dumating tayo sa Christian household. At dumating ang point, dahil dun sa pagdi-disciple sa atin ng mga magulang natin, ng mga pastors natin, ng mga teachers natin, na tayo na rin ay nag-disciple ng iba. At sila rin, makikita natin, kung tama ang ginagawa natin sa biyaya ng Holy Spirit, sila rin, eventually, ay mag-make disciples. So, ang isa sa focus ng Lord mismo, ang intention niya sa church, ay dumami tayo. Hindi lang sa local church. Sa church niya, sa people niya. Magparami tayo sa tamang paraan. Hindi yung magparami para maraming offering, hindi magparami para naipagyabang ng marami tayo. Hindi yung pagiging marami yung pinaka-essential. Pero yung kung gaano kalalim yung mga bago. Pero pati yun, yung pag-grow in numbers. Kasi make disciples, yun ay utos na literally, dumami kayo. Di ba? Ngayon, dun sa last natin ng pag-usapan, makikita ulit natin, kaya lahat tayo called to make disciples, to baptize, to teach. Dahil hindi lamang gawain ito ng mga evangelists na humahay. Ulit, importante sila. Importante ang gawain ng evangelism. Pero lahat tayo ay parte sa commission na to. Kasi hindi lamang ito nag-a-apply sa setting na meron na shared ng mass preaching, sa street, sa mga medical mission, sa mga crusade. Hindi lamang ito para doon. Para ito sa pag-influence natin sa mga nasa paligid natin. Para sa mga magulang na nagre-raise ng mga anak. Ito ay nag-a-apply. Kung if you train up a child in the way he should go, pag tinuruan mo sila na kung paano mabuhay gaya ng sinabi ng Lord at nasa Bible, ginagawa mo ang Great Commission. Kung makapag-share ka ng gospel sa isang kaibigan sa school or sa trabaho at eventually sila ay lumago, nagbunga ng fruit, if God wills, na-apply mo yung Great Commission. So hindi lamang, dahil commission ito sa buong church, hindi ito sinasabi ng Lord sa atin na, ikaw, gawin mo lahat ito, ikaw mag-baptize, ikaw mag-share, ikaw mag-baptize, ikaw mag-teach. Siyempre, alam ng Lord, hindi natin kaya gawin lahat yan sa kada tao na namimit natin. Kaya ito, commission sa buong church. Baka yung mga magulang dito, hindi naman kayo yung nag-baptize literally sa anak nyo. Baka ang gumawa nyo ay pastor natin or sa ibang church. Pero kayo yung nag-teach kung paano mamuhay yung mga anak nyo. Ganun din sa iba pang scenario na nag-a-apply ito. Hindi ito sinasabi na babaan natin yung standards natin na, okay, kung magulang pala ako, edi okay na. Nagawa ko na yung duty ko sa anak ko, okay na. Hindi, dapat, in general naman sa pagiging Christian, hahanapin natin yung mga opportunity para mas masugod pa ang Lord. So, hindi natin hahanapin ano yung minimum, ano yung pasang-awa. Okay, nagawa ko na pala ito sa pamilya ko, okay na ako sa Great Commission. Hindi. Lahat ng ginagalawan natin lugar, lahat ng oras na may opportunity tayo na gawin kung ano man yung part na to, whether yung pag-share ng gospel sa start, or kung may kapwa Christian na kaibigan tayo na hindi pa gano'ng ka-mature na pwede natin turuan, or share natin ng doctrines, or Bible study, lahat yun part ng Great Commission. Ang Great Commission, as we see now, isang proseso siya. Hindi siya isang utos lamang na one step. So yun yung paano, ano yung actual na command ng Panginoon at paano siya gagawin. So sa paghayo natin sa buhay
paglabas natin sa trabaho, pagturo natin pag-aral natin sa school, sa paggalaw natin sa bahay, sa pag-interact natin sa mga kapitbahay natin, sa lahat ng ginagalawan natin, as you go, make disciples. How? Baptizing them, teaching them, kung ano man, part na to na kaya natin gawin. Ngayon, bakit natin gagawin ito? Why do we do this command? Dahil sinabi ng Panginoon. Silang simple, because in order tayo ng Lord. Pag sinabi ng Lord, gagawin mo. Kahit na may mga utos siya sa atin na hindi natin lagi naiintindihan or mahirap gawin, dahil sinabi niya, gagawin mo. Pero hindi doon natapos. Pero yung pinaka-importante, hindi to galing lamang, hindi lamang suggestion to, hindi lamang to sinabi ng isang saint or ng isang early church father. Hindi, sinabi ng Lord to. So gagawin natin to. Pangalawa, dahil there is a harvest that is plenty. Matthew chapter 9 verse 37. Ito ang realidad ng mga disciples, ito ang realidad natin. Matthew 9:37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Dahil maraming kaluluwa sa paligid natin. Hindi natin alam sino yung tatanggap at magpapatuloy. Importante yun, magpapatuloy. Hindi natin alam sino ang pinili ng Lord. At hindi natin responsibilidad na alamin yung mga bagay na yun. Ang Lord na ang bahala doon. Ang binigay sa atin ng Lord ay nakapaligid kayo ng maraming kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Kanya at mga kaluluwa na nakakakilala na sa Kanya pero hindi pa mature, hindi pa alam ang lahat na kailangan malaman sa Christian life. So, go and make disciples. Kayo yung maging laborers. Kayo yung mag-harvest. Maliban doon, dahil dun sa isang or dun sa ibang words dito, ito pa natin napabasa o na-analyze. Sa verse 18, yung start. Anong sinabi ng Lord? All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 20. Teaching them to observe all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Hindi tayo inutusan ng Lord na gawin ito, kaya bahala kayo, akit ako sa langit, see you pagbalik ko. Hindi. Binigyan siya ng authority ng Ama. Lahat ng authority ay nasa Kanya at dinedelegate niya sa atin. Dahil meron siyang authority, uutusan ko kayo na gawin ito at sasamahan ko kayo sa paggawa niyo nito. Hindi niya tayo pababayaan na mag-share, na mag-lead, na mag-disciple, na i-grow ang church niya, na hindi yung Holy Spirit niya ang gumagabay sa atin. Isang, ito medyo mas na siguro, theological na punto, pero medyo interesting siya, kaya discuss na rin natin. Bakit kailangan explicitly sabihin ng Panginoong Jesus yung all authority in heaven and on earth has been given to me? Sinabi niya sa verse 18, hindi ba totoo naman talaga yun? Totoo naman talaga yun. He's the God of all. So talaga nasa kanyang authority. Pero ba't niya specifically sinabi yun sa mga disciples sa kontekstong ito? Ulit, merong panahon bago niya sabihin ito na hindi pa ito yung kalakaran ng mundo. May time na ang salvation ay
karamihan naka-center sa Israel, the people of Israel, of ancient Israel. May time at lugar na parang yung hindi pa malawak sa paningin ng tao, yung kingdom ng Panginoon. May time na nakasentro sa Israel, sila yung ginagamit ng Lord para maka-relate dun sa mga nakapaligid sa kanila. Ang salvation, laging by faith. Pero yung storya kung paano ng Lord ito pinapadala sa mga nations, hindi siya constant throughout history. Diba? Noong time na yun nga, sa Israel at yung mga sumusunod sa God of Israel, diba yung mga righteous Gentiles sa Old Testament, ganun sila nakakalapit sa Lord through the nation of Israel. So sa mga disciples, ganun yung alam nila. Ngayon, sinasabi ng Lord, hindi, ang authority ko, hindi lamang dito sa lugar natin. Ang authority ko, baka alam nila, pero para paalala, ang authority ko ay sa buong mundo. Kaya humayo kayo, gawin nyo itong sasabihin ko. Hindi lamang sa Judea at Samaria, kundi sa buong mundo. Kumbaga, emphasis. Hindi ito bagong bago sinabi ng Lord, wala siyang authority. Malamang hindi. Pero para sa mga disciples na nandyan na malamang natatakot na kasi iiwan na naman sila ng Lord physically, lahat ng authority ay nasa akin. Kaya, huwag kayo matakot at gawin ito. At sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon ito. Ganun din sa atin. Gagawin natin ito na merong backing ng langit. Ang backer natin dito, ang Lord, ang Holy Spirit. Hindi tayo mag-isa dito na mga tao ng Christian na ugod-ugod at ang kalaban ay ang makasalanang mundo. Hindi. Meron tayong power at authority para gawin ito. Yung pag-share or baptize or teach. So, pinapalakas ng Panginoon ang loob ng kanyang mga disciples at pinapalakas din niya ang loob natin. Na itong, dahil nakita naman natin na hindi ito maliit na gawain, hindi lamang ito pag-share ng gospel. Proseso ito. Mabigat na gawain ito kasi ito yung paraan kung paano lalago ang church. Kung paano magpapatuloy ang church, hindi lamang dumamit, pero throughout generations, kung paano magpatuloy ang mga magiging anak, mga apo, mga susunod na henerasyon, na kahit mawalan na tayo dito ay may church pa rin. Ang piniling instrumento ng Lord ay itong Great Commission. Yung mabigat na gawain ito. Sinasabi niya sa atin na mabigat ito, kaya hindi niya tayo pababayaan. Kaya binibigyan niya tayo ng Holy Spirit. At pinapaalala niya sa atin na siya na nag-utos ay merong power, merong authority na gawin ito. At yung authority na ito ay higit sa authority na meron ang Prince of the power of this age, of this world, Prince of the air. Yung power na nagbibigay, yung nagbibigay sa atin, ang Lord na nagbibigay sa atin, ang authority at power para gawin ito dahil dine-delegate niya sa atin. Na siya yung binigyan ng power at dahil doon inuutusan niya tayo. Yung power na meron siya ay higit dun sa power na umiiral sa sistema ng mundo to. Bakit importante? Kasi itong mundo to, yung gagalawan natin pag ginawa natin to. So kita nyo, sinabi ng Lord kung paano natin gagawin to, bakit natin siya gagawin? At sinasabi din niya, alam ko mabigat yan, huwag kang mag-alala, mas higit yung kapangyarihan ko, kaysa dun sa gagalawan yung hostile ng mundo. Kasi labanan ito. Labanan itong ginagalawan natin. Spiritual warfare ito, ang mga sisharean ng gospel ay hindi, sisharean ng gospel tuturuan, hindi yan neutral na mga tao. Mga tao yan na namumuhay according sa sistema ng mundo ng kaaway. Bakit? Kasi ganyan tayo dati. Diba? Kinonvert tayo, hindi tayo ginawang dati neutral tayo at bilang tayo ng Lord. Sa side na hindi. Dati nasa
kabila tayo. Ganun yung mission field natin. Kaya kailangan yung authority ng Lord. Kailangan yung pag-comfort niya sa atin. Hindi lamang na meron siyang authority para sabihin sa atin to, pero na sa paggawa natin to, kasama niya tayo hanggang sa dulo. So kita natin yun, ang Great Commission. Hindi lamang siya isang step, marami siyang kasamang proseso. Kaya gawain siya ng buong church, buong global church, hindi lamang ng global church. Kita natin bakit siya importante. At kita natin kung ano yung kita natin na ang Lord ni-recognize niya kung gano'n ka-importante ito, kaya niya tayo binibigyan ng comfort. Para yan, lahat ng kailangan niyo, binigay ko na. Yung utos, ba't yung gagawin, paano yung gagawin, paano maging malakas yung loob yun, gawin mo yan. To end, dahil lahat tayo ay inutusan na mag-make disciples. Isipin natin, ikaw ba good disciple ka? Kasi paano ka mag-disciple? Kung hindi mo alam kung ano yung, hindi naman yung utos na ito kung hindi mo alam ano yung ituturo mo. Kasi kung evangelism lang, hindi natin nilalang ang evangelism. Okay? Pero kung ang utos lamang ay evangelism, edi share mo lang yung gospel, tapos na. Hindi nga natatapos doon. Teaching them. Yun yung pinaka-committed part dito. Pag-teach. Paano ka magtuturo sa bagong Christian, sa anak, sa bagong convert, kung hindi mo alam yung ituturo mo? Hindi lang sa doktrina, yung tamang asal, tamang behavior, paano magkaroon ng Christian perspective. Paano ka makakapag-make disciples kung ikaw mismo, yung asal mo, yung mindset mo, ay hindi pagiging good disciple. So dapat, tayo mismo ay good disciple ng Lord. Una yun. Siyempre, ang ultimate na nagdi-disciple sa atin, yung ultimate na sinusundan natin dito ay ang Panginoong Jesus. Pero maliban doon sa pagiging disciple, di ba, sabi natin, sige tayo mag-make disciples tayo, sila tuturuan natin, gagabayan natin, maging accountable sila sa atin. Dapat tayo rin natuturuan. Dapat tayo rin nag-grow bilang disciples. Dapat tayo rin ay accountable sa someone. Whether mentor, pastor, family members. Kasi madaling maligaw sa mundo ko. Madaling maligaw na ikaw may dinidisciple ka, kasi ikaw hindi ka accountable sa ibang mature Christian. Pag ikaw naligaw, pati mga disciples mo maliligaw. So ang Lord mismo ang nag-ordain ng, kumbaga, pag dinrawing natin ito, ay parang branches nga talaga. Na ako, may nag-disciple sa akin, ako may nag-disciple ako. At ganun lalago ang church throughout time. So dapat, tayo mismo, hindi lamang tayo nag-make disciples, dapat tayo mismo ay good disciples. So lahat ng tinuturo sa atin sa church kung paano mag-grow bilang Christians, spiritual disciplines, prayer, meditation, pag-participate sa church, pag-serve sa church, lahat ng yun ay importante para tayo ma-fulfill natin yung pagiging good follower, good disciple of Christ, para tayo ay makapag-perform ng Great Commission. So, yun ang Great Commission, dapat tayo ay good disciples. Ngayon, in conclusion, all of us are called to apply, to go and apply the Great Commission. Bakit?
do what God told you to do. Yun ang sinabi niya. Hindi tayo individual Christians lang dito, church tayo. Part tayo ng pinomission ng Lord na gawin ito. So gawin natin, simple. Pangalawa, dahil may Holy Spirit tayo, maging aware tayo, magkaroon tayo ng discernment sa mission field natin. Ulit yun nga, walang limitation sa mission field. Yung lahat yan, yung ginagalawa natin araw-araw, pwedeng part ng mission field natin. Pero maging aware tayo sa iba-ibang paraan kung paano tayo makaka-contribute sa pagsunod sa Great Commission. Kung may isang part ng buhay natin na kadalasan sa bahay lang tayo, edi baka apply natin yung pag-teach. Kung may tayo na nakakagalaw tayo sa trabaho or sa secular world, di ba pwede tayo mag-evangelize? Pwede natin ipakilala ang Lord. Pero huwag tayo malimitahan doon lang sa makalam na natin mission field. Yan sa labas na yan, mga evangelist lang dyan. Ako, sa bahay na lang ako magtuturo. Sa church na lang ako gagawin yung ministry ko. Hindi. Dapat maging aware tayo sa pinapakita sa atin ng Holy Spirit sa kung saan natin pwede i-apply ang Great Commission. Kasi kung hindi in-apply ng mga nauna sa ating Christians mula 33 AD, kung hindi nila in-apply ito throughout 2024 years, wala tayo dito. Hindi nila sinunod ang Lord, wala tayo dito. So, hindi natin alam kung kailan babalik ang Lord. Baka bukas, baka mamaya, baka ngayon, baka in 1,000 years. Yung mga Christian na sa panahon yun, ay mapupunta lamang sa panahon yun kung gagawin natin ito sa kasalukuyan. So, kung anong stage natin sa Christian life, kung mature na tayo, patuloy natin cultivate ang faith natin para kung kailan man tayo bigyan ng opportunity na i-apply yung Great Commission, na-apply natin. Kung tayo ay bagong Christian, mag-start tayo na mag-grow sa pananampalataya. Mag-aral tayo ng doctrines, mag-consult tayo sa mga mas mature na Christian kung paano ba mas mag-grow sa Christian walk. Para tayo rin ay makamake ng disciples. Hindi dahil gusto natin dumami lang tayo, hindi dahil gusto natin ng earthly benefits sa pagdami ng Christians, pero dahil inutos natin ng Lord. At souls, kaluluwa, ang nakasalalay dito. Merong mga ang Lord ay may kapadalang harvesters. Hindi mawawalan ng workers ang Lord. Binibigyan niya tayo dito individually ngayon. Binibigyan niya tayo ng opportunity na mag-recommit na, oo Lord, ako yung magiging active na part ng harvest mo. Kasi ulit, lahat tayo called dito. So, tayo tumayo. Okay tayo. Lord, nagpapasalamat ako kami sa inyo sa message niyo, umaga, Lord. Pinaalalahanan mo kami sa The Great Commission, Lord, na inutos niyo sa amin. Una sa mga disciples niyo, bago kayo bumalik ng langit, at ngayon sa amin din sa panahon ng Lord. Paalalahanan niyo kami sa lahat ng parte ng duty namin bilang inyong simbahan, bilang inyong tao. Lord, na hindi lang kami sa evangelism, hindi lang kami sa pag-baptize, sa pag-teach. Sa lahat ng ito ay may part kami. Trabaho namin dito ay bilang simbahan. At Lord, hindi lamang ito isang conversation sa mga tao, kundi ito ay pagpapalalim ng pananampalataya ng mga narinig namin, Lord, makibag, Lord. Lord, help us, tulungan niyo kami na mag-intindihan, mapunta sa puso namin, Lord, naalala namin yung mga parte nito, yung mga inutos mo, hindi lang ito simple. Na importante ito, lahat ng inutos mo sa verse 18 to 20, Lord, ng Matthew. At Lord, lahat ng kailangan namin para gawin ito, ang Holy Spirit, ang authority mula sa inyo, ang comfort, ang lakas ng loob, ang wisdom, Lord, ang discernment, ay pinangako niyo rin at binibigay niyo sa amin. Kaya Lord, walang reason na hindi namin masunod ang Great Commission sa aming mga buhay. So Lord, lahat ng obstacles, lahat ng hinder sa amin sa pagsunod ito,
kayo ang mag-reveal sa amin na mawala, malabanan namin at ma-apply namin ito sa pang-araw-araw ng buhay para sa inyong kalwalatian at para na rin, Lord, sa growth ng inyong church. Dahil yun ay nakaka-glorify sa inyo. So Lord, as we make disciples, let us also be good disciples with your Holy Spirit and sa tulong ng mga nagdi-disciple sa amin, ng mga Christians. We thank you for all those people as well. Thank you, Lord, and sa iba pang mangyayari ngayon sa gawain na kayo po mag-glorify. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Tayo po ay